Good day everyone. So for today, magkakaroon po muna tayo ng continuation regarding dun sa trapezoids and kites. So kung naalala nyo, nung Monday and Tuesday, nag-discuss po ako ng first part ng ating lesson. And since wala tayong pasok on this day until Friday, so mag-aano muna ako ng video lesson sa inyo regarding sa trapezoids and kites. So, ito muna yung ating lesson for this day. So, review muna tayo, no? So, review muna tayo. So, trapezoid. So, pag sinabi po natin ulit trapezoid, this is a quadrilateral with a pair of parallel sides. So, alin lang dito yung parallel sides na sinasabi? So, ang parallel sides po is this one. So, i-block muna natin, no? So, ang parallel sides lang po ay ito at saka ito. Ito lang po yung parallel sides natin. Bakit hindi po ito parallel side itong dalawang opposite side na ito? It's because if you extend this, ayan po, pag in-extend ko po yan, of course, meron po tayong intersection or meron tayong namumuong intersecting point between these two lines once you extend. So therefore, hindi niyo po pwedeng masabi na ito ay parallel. Bagkus, ito po ay what do you call this? Intersecting line. Next one. So label this as ABCD. So only AB and DC are parallel to each other. Now, we have here parts of the trapezoid. So, nilabel natin yan as ABCD. Number one is the bases. Pag sinabi po natin bases, these are the two parallel sides. So, therefore, ang two parallel sides po natin ay AB and DC. So, ito lang po yung two parallel sides. Now, when it comes to legs, we have here two non-parallel sides. Ito yung sides na kung saan, pag in-extend mo yung line, nagmi-meet sila at one point. So these two non-parallel sides are AD and BC. And of course, we have here base angles. Pag sinabi po natin base angles, these are two included angles between a base and a leg. So ibig sabihin po, kaya ulit tinawag na base angles kasi yung angles po ay matatagpuan lamang po sa mga bases natin which is nasa AB and DC. So therefore, ito at saka ito and of course, ito at saka ito. So ito po ay base angles po yan. Ito po. Pasensya na po ha. Ulitin natin. So ito po yung base angles natin. Yan. So, linawin lang natin ha, ito po ay base angles. Magkabilang dulo po yan. Next po, we have here the isosceles trapezoid. Pag sinabi po ulit natin isosceles trapezoid, this is a trapezoid with congruent lengths. So, matatawag po natin na isosceles ito kasi etong dalawang legs natin, let's say this one, ABCD, AD is congruent to BC kasi they are congruent legs. Okay? So everything is isosceles trapezoid. Next tayo. So the theorems on trapezoids here is number one. If the quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the base angles should be congruent to each other. So therefore, matatawag mo itong isosceles trapezoid na to if this one, itong base angles na ito, at saka ito, congruent yan. Okay? They are congruent to each other. And of course, itong part na ito at itong part na ito are congruent to each other. So, yun po ang base angles. Next tayo. If the base angles, so ito po yung, what do you call this, converse. Kabaliktaran nitong isang theorem na to. If the base angles of a trapezoid are congruent, then we can say that the trapezoid is an isosceles. So, tandaan natin na ang base angles natin, ito ay equal sila to each other, then we can say that this trapezoid is an isosceles.
Next tayo, diagonals of a trapezoid theorem. So in the trapezoid, in the diagonals of a trapezoid theorem states that the diagonals of an isosceles trapezoid are congruent. So therefore, DB is congruent or is equal to AC. So lagi po natin tatandaan na itong diagonals po are congruent. But the line segments between these two and these two are not congruent kasi hindi naman po sila the same yung measurement. Kung mapapansin niyo, mas mahaba itong nasa side na ito kaysa sa isang side na ito. Same with this one. Mas mahaba ito kaysa sa dito sa side na to. So you cannot say that these line segments on each diagonals are congruent. So hindi po natin pwede masabi na ito ay congruent. Pero one thing's for sure, the diagonals of an isosceles trapezoid are congruent to each other. Next po tayo. The converse. Ibig sabihin ng converse, kabaliktaran ulit nito. Ang kabaliktaran nito, if the diagonals of a trapezoid are congruent to each other, then we can say that this trapezoid is an isosceles. Okay po? So, kailangan equal po ang ating diagonals dito sa given trapezoid. Kapag hindi po equal, then hindi po natin masasabi na ito ay isosceles trapezoid. Next po tayo. Let's say the median of a trapezoid. The median of a trapezoid is a segment that joins the midpoints of the legs. So, kung mapapansin po natin dito, this is a given isosceles trapezoid or any trapezoid with measurements of AB, CD with the midline MN. So, yung MN po natin is known to be the midline. Tawag po dito midline. Okay po? So, remember that median, pag sinabi pong median, gitna po siya. Okay? Nasa gitna ng trapezoid. Now, meron tayong theorem sa trapezoid. So, meron tayong tinatawag na trapezoid median theorem. Pag sinabi po natin trapezoid median theorem, the mid-segment of a trapezoid is parallel to its bases, then its length, tandaan niyo po ito ha, the length of this MN or length of this midline is equivalent to half, meaning the half is 1/2 the sum of the bases. So therefore, the sum of the bases are AB, one of the base, and the other base is CD. So, lagi po tatandaan itong formula nito. So, therefore, 1/2 is equal to AB plus CD is equivalent to the midline. Okay po? So, let's take a look at the examples of this one. So, let's say AB is 7 and DC is 11. Find MN. So, paano po natin siya hanapin? So, using the formula, we have here MN is equal to 1/2 AB plus DC. Okay po. Ngayon, ang hinahanap po natin is MN. So, pag hinanap po natin yung MN, kailangan po i-replace yung value ng AB at ni DC. So, therefore, MN is equal to 1/2 times, ang AB natin ay 7, and ang DC natin is 11. So, MN is equal to 1/2, which is 7 plus 11 is 18. And half of 18, or 1/2 times 18, if you do this in your calculator, then this one is 9. So the measure of MN is 9. Pwede niyo po siyang balikan ulit doon sa part na yon para mas maintindihan niyo siya na maayos. Let's say this second example. We have here AB is 13, DC is 17. What is MN? So, para mahanap po natin yung dalawang yon, we have here MN. Same pa rin, yung formula natin, MN is equal to 1/2 times AB plus DC. Remember po na dapat ito po ang lalabas na formula. Nakadepende po yan sa mismong given. Okay po? Pero ito pong style po ay laging ganito. So, MN, the midline is equal to 1/2
What is our AB? Ang AB natin is 13 plus ang DC natin ay 17. So, if you calculate this, MN is equal to 13 plus 17, this is 30. Then, take half of 30, so therefore MN is equal to 15. So therefore, our MN or the midline measure is 15. Next. What about this? So paano po natin hinahanap ito? So remember, the formula again is MN is equal to 1/2 AB plus CD. Okay? Now, MN. Kailan may given na tayong MN? Ang nawawala tayo is DC or CD. Parehas lang po yun ha, pagkabaliktad. So therefore, MN which is 10 equals 1/2 times AB which is 8 plus DC or CD. Parehas lang yon. And then, para makuha po natin yung CD, the usual way here is you have to multiply both sides by 2. O, lagay natin 2 dito. Then, 2 times 10 which is, 2 times 10 muna. 2 times 10 which is 20 equals 2 times 1/2 of this, 1/2 times 8 plus CD. So, pag ganito po, ang ginagawa ko po is you have to remove 1/2 na lang. Ang matitira na lang po is 8 plus CD. Opo. So, ulitin ko po ha, tatanggalin po yung 1/2 and ang matitira po is 8 plus CD. Ngayon, para mahanap yung CD, what you're going to do is you have to transpose 8 to the other side. So, once you're transposing, you are changing the sign. So, therefore, 20 minus 8 is equal to CD. So, therefore, CD is equal to 20 minus 8, which is 12. So, our value of CD is 12. Next one, we have this one. Okay naman. Please pause this video and try this on your own. Once you're ready, please play this video again. Done already? So, let us have this one. So, ulitin natin sa formula. MN is equal to 1/2 AB plus CD. So, therefore, MN, which is 12, kasi meron ng MN, equals 1/2. Kaya lang wala tayong AB. So, therefore, AB plus CD or DC natin is 15. Then, you have to multiply both sides by 2. So, ang gagawin natin, multiply mo dito sa part na to and you have to multiply 2 to the next one. So, we have here 2 times 12, which is 24, equals, then supposed to be you are multiplying this other side by 2. So, what you're going to do is you have to cancel. I-cancel mo lang 1/2. Tapos, ang gawin mo, AB plus 15. So, para mahanap yung AB, ita-transpose natin si 15 to the other side of the equation. So, therefore, 24 minus 15 is equal to AB. And AB is what? Pag kinuha natin yung AB, 15. So, this is 9. So, our value of AB now is 9. So, pag hindi pa rin na-gets, pakibalikan ulit yung part na yon by going back again. Ha? Nandyan ang seek. Yung parang may red dyan. Okay? Next tayo. Okay, next tayo dito, which is this one. So, paano po natin sinasolve ito? So, remember that the formula here is MN is equal to 1/2 times, which is AB plus DC. So, ganun lang yon. And then, para mahanap po natin yung yung value ni DC, kunwari. So, hanapin natin yung value ni DC. So, what you're going to do is you have to replace all the values of AB, DC, and MN. So, ang MN natin is 23 is equal to 1/2 times. AB natin is 2x plus 3 plus, what is DC? We have 4x plus 1. And then, you have to combine similar terms on the parentheses. So, 2x plus 4x, which is 6x
plus 3 plus 1, we have 4. Then, times 1/2 is equal to 23. Then, to remove the fraction 1/2, you have to multiply both sides by 2. So, 23 times 2, which is 46 equals, since meron ditong 1/2, so you have to cancel 1/2. So, therefore, 6x plus 4. And then, transpose 4 to the other side of the equation. So, therefore, 46 minus 4 is equal to 6x. So 46 minus 4 is 42, which is 6x. So therefore, x is equal to 8. Okay? Bakit x is equal to 8? Because you divide both sides by 6. Ayan, para mas malinaw. Okay? So, hindi pa tayo tapos dito kasi ang hinahanap natin is yung DC. So para mahanap yung DC, ganito lang yan. So replace the values of x, which is yung 8 dito sa DC. So therefore, 4 times 8 plus 1. So equals DC. So therefore, 4 times 8 is 32 plus 1, which is DC. And the value of DC now is 33. So ito po ang sagot. I hope you get this. So, hindi na natin itutuloy itong kasunod. So, you have to do this on your own. Ito naman yung susunod. Paano pag angle po ang natin? Paano po pag angle ang pinag-uusapan? So kapag angle po, madali lang yan. Angle DAB is 112. What is ABC? So DAB, so ito siya, is 112 degrees. So what is ABC? So what can you say about these two angles? Two angles are congruent because the base angles are congruent to each other. So therefore, this is 112 degrees also. What about ADC? And BCD. So ADC, so palitan natin siya ng red. So palitan natin ng red. Palitan ng red. So ADC, so ito yon. ADC at saka BCD. Ito siya, red. So the relationship between these two angles are congruent because remember that the base angles, tandaan natin, base angles are congruent. Okay po? Base angles are congruent. So therefore, if this is 53 degrees, then therefore the other one should be 53 degrees. What about this? May algebra. So paano natin gagawin? So DAB, ito siya, at saka ABC. Okay, ito. So, magmuna natin pahanapin ang DCB. Let's say, hanapin natin yung angle DAB muna. So, DAB. So, paano po natin nahanapin itong si angle DAB? Of course, kung mapapansin nyo dito sa dalawang sa dalawang angles, these are base angles. And remember, in isosceles trapezoid, the base angles should be congruent to each other. So kapag congruent po to each other, therefore, you can have this one. So 7x minus 8 equals 9x minus 48. Okay po? And then you have to transpose, you have to combine like terms by transposing. So itatranspose mo to, tapos itong 8, itatranspose mo dito sa kabila. So therefore, we have 7x minus 9x is equal to negative 48 plus 8. So therefore, 7x minus 9x, which is negative 2x, is equal to negative 48 plus 8. This is negative 40. Then divide both sides by negative 2 so that maiiwan natin yung value ni x. X is negative 40 minus 2. This is 20. So, hindi pa tayo tapos dyan because we are finding for the value of angle DAB. So, dito sa angle DAB, of course, you have to replace the value of
x here, which is yung 20 dito sa part na ito, sa angle DAB. So therefore, we have 7 times 20 minus 8. So 7 times 20, which is 140 minus 8, this is equivalent to 132 degrees. Remember, may degree sign kasi ang pinag-uusapan natin is angle DAB or the measure of angle DAB, which is 132 degrees, I mean. Okay po? So, yun lang. So, pag hindi pa masyadong malinaw, pakibalik-balikan ulit para mag-gets ninyo agad siya. Next tayo sa second part, which is the kite. Kite is a quadrilateral with two pairs of consecutive sides congruent. So, remember on this definition, meron lang po kasi diyan na dalawang pairs doon sa consecutive sides na congruent. So ano ba ang congruent dito? Ang congruent po dito is AB at saka AC. And the other pair which is BD and DC. So yun lang po ang sinasabi ng kite. So ayan lang po ang pairs ng consecutive sides na congruent sa isa't isa. Next tayo. So we have here the kite properties. Number one, first property here is two pairs of consecutive equal sides. So the pairs of consecutive sides, which known to be AB and AC, and of course we have here BD and CD, or BD is equal to CD. So, dalawang pairs yan. Then, one pair of opposite angles which is obtuse that are equal. So, ano yung sinasabi kong one pair of opposite angles na equal? So, ito yung malaki, ito yung obtuse angle. So, itong part na to at itong part na ito. So, therefore, angle ABD is equal to, or the measure of angle ABD is equivalent to the measure of angle ACD. Etong dalawang to na naka-black, sige, subukan natin naka-black, bakit hindi po to kino-consider na congruent? Kasi kung makikita ninyo, itong nasa taas na po ito is mas malaki siya, mas malaki yung measurement ng nasa taas kaysa sa nasa baba. So, mako-consider lang po natin itong dalawang nasa left at nasa right. Next property, a longer diagonal that bisects the shorter diagonal. So this means that on this next property here, the longer diagonal is now the bisector of BC. Okay? So AD, so therefore AD here is a bisector of BC. Bakit siya naging bisector? Kasi pag sinabi po natin bisector, this is a line that cuts the given into two equal parts. So ibig sabihin, etong si BE at si EC ay equal. Okay? Pero si AE at ED, itong dalawang ito, hindi po pwedeng maging equal itong dalawang ite. Hindi pwedeng maging equal yan. So, very no. Okay? Next po tayo. Okay. Next property here is a longer diagonal that bisects the pair of opposite angles. So, dito sa part na ito, let's say the opposite angles ABC, BAC I mean, angle BAC bisects AD. Okay? And the other one, angle BDC bisects AD. So once they bisect once AD bisect these opposite angles, then we can say that these two angles are congruent to each other, then the other one must be congruent also to each other.
So, tandaan po natin ha, itong dalawang ito, tsaka itong pares nito, which is angle, let's say BAD and angle A, CAD. So, they are congruent to each other. Then, of course, angle BDA and, of course, angle CDA. So, they are also congruent to each other. So, mapapansin nyo naman sa mga tick marks po natin, ito po ay congruent sa isa't isa. Theorem on kite. So, dito sa theorem na ito, nandun na din sa properties. So, dito sa theorem na ito, exactly one pair of opposite angles of a kite are congruent. So, therefore, congruent. So, dito sinasabi na exactly one pair, ito siya at ito lang. So, kung ito po ay 115 degrees, itong angle na yan, so therefore, ang kabila nito is 115 degrees. So, one pair lang po ha, isang pares lang. Itong nasa magkabilang dulo. And of course, one diagonal of a kite bisects the pair of non-congruent angles. So, sinasabi ko kanina, itong dalawang ito, na equal yung measure, at saka ito, equal din ang measure. Okay po? And remember that on this part, ano po ito ha? Perpendicular sila sa isa't isa. So therefore, 90 degrees lahat ito. And kung mapapansin nyo, lahat po ito na nasa triangle, triangle 1, triangle 2, triangle 3, and triangle 4 are all right triangles. Okay po? Lahat po yan ay right triangles. Next po tayo. So let's say, find out this one. So let's say BD is 31. What is the value of CD? So kung ang BD nito is 31, then what could be the value of CD? So may property, okay, na itong si BD at si CD should be congruent to each other. So kung to'y 31, malamang po ay si CD ay 31. What about AB and AC? So AB is 10. Tama po ba? Kung ito po ay AB ay 10, what is AC? AC is 10. Bakit? Because these two sides are congruent, or two consecutive sides are congruent to each other. Next, we have angle BAD is 52. Angle BAD is 52. So let's say this is 52 degrees. What about DAC? Ito. So ang DAC natin is 52 again. Bakit? Tandaan natin that the longer diagonal bisects the opposite sides of a kite. So, itong part na ito ay equal. So, equal ito, equal din ito. Next. Okay, so this is the next one. Okay? So, paano po natin nahanapin si ABE? So, para mahanap natin si ABE, okay, BAE tayo. BAE, ito siya. So, this is 30 degrees. Then, ang pinapahanap ko is ABE. So, ito siya. So, paano po natin siya hanapin? So, para mahanap po natin si ABE, so, since this is a right triangle, so para mas mabilis tayo, so therefore you have to subtract 30 from 90 degrees. So therefore 90 minus 30 degrees, which is 60 degrees. So therefore ABE is 60 degrees. Okay po? Remember that the 90, kaya to 90 degrees, it's because of right triangle. Right triangle. Ito yung shortcut method natin. Okay? Next tayo. So, bura tayo. So, next tayo, we have here BAC and BDC. So, i-label natin.
So, i-label natin ha. I-label natin ito. So, BAC, sorry. BAC at saka BDC. Ito siya. So, ito ay 60 degrees and this one is 30 degrees. So, paano po natin hanapin si ACD? So, ito yon. So, kung mapapansin ninyo, class, na itong kalahati ng kite is a triangle. Okay? Remember that the sum of all sides in a triangle is 180 degrees. So, therefore, para mahanap po natin si ACD, so madali lang to. Okay? Wala. Yan na. 180. So, therefore, paano po natin hanapin? So, hahatiin mo to sa dalawa since ang nasa theorem natin last time is the longer diagonal bisects what? The opposite sides. Okay? So, 60, ito. 60 divided by 2 which is 30. So, ang 30 degrees natin ito. So, ito yung 30 degrees. At ito ay 15 degrees. Bakit 15 degrees? Kasi 30 divided by 2, this is 15 degrees. So, paano po natin hahanapin yung mismong angle ACD? Remember that the sum of all sides in the triangle is 180. So, kailangan i-add mo yung nandito, at itong part na ito. Okay? So, therefore, tatlong measure yan. So, 180 is equal to 30 plus 15 plus measure of angle ACD. So, i-add natin. 30 plus 15 is 45 plus measure of angle ACD is equal to 180 degrees. Then, 180, transpose natin yung 45 sa kabila. So, therefore, 180 minus 45 is equal to the measure of angle ACD. And 180 minus 45 will be, I think this is 135 degrees, which is the measure of angle ACD. So, ito ang measure natin. Next. How about this? This is the last example, I think. So, this is our last example. So, BD is 5x plus 1 and DC is 7x plus 11. So, how will you find BD? So, paano po natin hinahanap si BD? So, para mahanap po natin si BD, madali lang yan. So, therefore, these two line segments are congruent. Itong si BD at si DC. Remember on the definition of kite, two pairs of congruent sides. Okay, there are two pairs of congruent sides. So, itong si BD at saka si CD. So, therefore, BD is equal to DC. And the value of BD here is 5x plus 1 is equal to 7x minus 11. So, 5x ay minus 7x, ililipat dito yung 7x, then ito ililipat sa kabila. So, therefore, 5x minus 7x is equal to negative 11 minus 1. So, 5x minus 7x is 2x is equal to, or negative 2x is equal to negative 12. Then, divide both sides by negative 2. So, therefore, x is equal to 6. Hindi pa tayo tapos because we are finding for the value of BD. So, para mahanap yung value ni BD, i-replace mo lang yung x dito, which is 5 times 6 plus 1. So, 5 times 6, which is 30 plus 1, which is 31. And this is the value of BD. I hope that you understand all the lessons here on this one. Ngayon po, pag hindi nyo po masyadong naintindihan at masyado pong mabilis ang aking, mabilis ang aking presentation, you can go back to the part na kung saan hindi nyo maintindihan. Yun lang.